gagawa tayo ngayon ng lucky candle. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Maganda to sa mga nagnenegosyo. Ayan, meron tayong dahon ng laurel, cinnamon powder, pako or cloves, star anise at wishing hair. Optional lang naman yon yung wishing hair at saka yung essential oil. So ito nga, hinahalo ko na yung pinagtunawan na wax or yung mula ito sa mga lumang candle ko na. So ito yung mga madudumi, so tinatanggal ko lang yung mga dumi, no? Ayan, so dapat nga pala kulay green yung ating wax. Pero kung hindi naman siya green, ay kumuha na lang tayo ng crayons, colors, or kung ano man na makakatulong para makapagpag-green ng wax or ng candle na gagawin natin. Kasi yung green talaga is for money. Ayan, sa aking case, gusto ko lang mas mag-dark pa yung pagka-green niya. So, dinagdagan ko pa siya ng mas dark pa na wax. Ayan. So, hinahalo-halo ko lang yan. By the way, pag ginagawa mo to, umalis ka muna sa pag-iisip ng mga problema dahil ang minamanifest natin ay swerte. Ito nga pala yung wishing hair. So, kukuha ako ng isa at kailangan, no, babasain siya ng laway. Tapos, pag nakikita mo na siyang gumagalaw, saka ka gagawa ng wish or magsasabi ng wish doon sa iyong wishing hair. At inihulog ko na nga siya sa ating wax, isinunod ko na ang star anise, tapos eto na ang pako or cloves, ayan, tapos sumunod naman ay ang dahon ng laurel, pinunit-punit ko siya, tapos saka ko siya hinulog sa ating candle. At ito na yung cinnamon powder, ilalagay ko din siya ulit dito. Ayan, tapos hahalu-haluin natin siya. So, habang hinahalo-halo ko siya, magmamanifest tayo. So, magsasalita tayo ng mga wish or abundances na gusto mong mamanifest dito sa gagawin mong candle. So, yung sa akin, gagamitin ko siya for business. So, habang hinahalo ko siya, sinasabi ko na araw-araw kota, araw-araw maganda ang benta. Araw-araw maraming customer, araw-araw maganda ang sales, puno ang kaha at may pangbayad sa mga expenses. So ayan, inilalagay ko na nga ang essential oil at aking ininsensohan na itong ating candle na ginagawa. Okay, so habang iniinsensohan ko siya, binoblow ko yung aking mga wishes or ang aking mga bagay na minamanifest sa candle na ito. So, ayan na nga, hinahalo ko na siya pero this time, patay na yung apoy niya. So, habang hinahalo-halo ko siya, tuloy lang ng tuloy, paulit-ulit yung mga bagay na minamanifest ko sa candle na ginagawa ko. Ayan, so yung aking nga ay may kinalaman sa negosyo, so paulit-ulit ko lang binibigay or ginagawa, sinasabi yung mga wishes ko habang ginagawa ko ito. So, itry nyo rin po ito, maganda to sa mga nagnenegosyo, sa mga gusto mong ma-attract yung swerte sa buhay mo, money, ayan, kasi talagang subok ko na ito, no, lagi ko talaga itong ginagawa at lagi pong akong nagtitirik ng kandila doon sa aking negosyo bago po namin buksan yung aming restaurant. So ayan, so ipo-pour ko na siya dito sa aking container sa lagayan na aking gagamitin. At ayan, so nilalagay ko, sinasama ko yung mga ingredients dun sa loob. Tandaan habang ginagawa ito, puro manifestation, positivity lang ang nasa isip mo. Kalimutan mo na muna ang problema habang ginagawa ito. At ayan, meron din nga pala akong mitya na kung tawagin, ano. And meron din ako nitong para mag-stay yung mitya sa gitna. Saka nga pala, nakalimutan kong banggitin, kailangan habang hinahalo mo siyang ganyan, dapat tinitignan mo ito na parang nasasalamin mo na kung ano yung mga bagay na minamanifest mo na. At ready na ang ating kandila. Thank you!